Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinayagan ng Commission on Elections ang paglipat sa ilang opisyal at empleyado ng PhilHealth sa kabila ng appointment ban na ipinatutupad kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang memorandum, binigyan ni COMELEC Chair George Erwin Garcia ng exemption ng paglilipat sa pwesto ng ilang tauhan ng PhilHealth. Batay sa sulat ni Health Secretary at PhilHealth Board of Directors Chairperson Teodoro Herbosa, hiniling nito sa COMELEC na payagan ang pag-alis ng ilang committee members nito base na rin sa assessment ng Management Executive Committee members nito. Aniya, napatunayang nagpabaya ang mga ito sa tungkulin at nagpamalas ng kawalan ng kakayahang mamuno o tumapad sa trabaho. Ayon kay Herbosa, nawala na ng tiwala ang Management Executive Committee kina Executive Vice President at Chief Operating Officer Attorney Eli Dino Santos, Associate Senior Vice President Nerissa Santiago, Senior Vice President Vita Aragona, SVP Renato Limsiaco, SVP Attorney Jose Marito Lentino, SVP Dennis Mas, at SVP Dr. Israel Francis Pargas. Bago ito, pinagsabihan ni Herbosa ang committee dahil sa pagkaantala ng pagbabayad ng ahensya sa mga ospital. Pinatiyak naman ng COMELEC na hindi makakaapekto ang reassignment ng naturang mga opisyal sa barangay at SK elections. Take one. Isang caregiver na taga Iloilo ang isa umano sa mga dinukot ng militanteng grupo ng Hamas sa Israel. Ayon kay Francis Amboy, alkalde ng Maasin sa Iloilo, lumapit sa kanya ang pamilya ni Mary Grace Prodigo Cabrera para humingi ng tulong. Sinabi ng pamilya ni Mary Grace na ilang araw nang nawawala ang kaanak nila sa gitna ng pagsalakay ng Hamas sa Israel. Humingi na rin anya ng tulong ang pamilya ni Mary Grace sa Public Employment Service Office ng pamahalaang panlalawigan ng Iloilo at sa Embahada ng Pilipinas sa Israel. Iniulat na dinukot ang 42 anyos na Ilongga nang atakihin ng Hamas ang kibbutz o komunidad ng Be'eri sa Israel noong ika-7 ng Oktubre. Iniwan naman noon ng mga militante ang 85 anyos niyang employer, pero kinuha si Mary Grace kasama ang nakatatandang anak ng employer. Ayon pa kay Amboy, hindi agad isinapubliko ng pamilya ni Mary Grace ang sitwasyon para sa kaligtasan nito at ng kapatid niyang nagtatrabaho sa ibang bahagi ng Israel. Nananalangin naman ng alkalde na nasa maayos na kalagayan si Mary Grace. Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na muling maghahain ng diplomatic protest ang bansa laban sa China matapos tangkaing pigilan ang resupply mission ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sa panayam kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, sinabi niyang tinangka ng Chinese Coast Guard na harangan ang paglalayag ng BRP Benguet o LS-507 na barko ng Philippine Navy noong Biyernes. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ang China ng tinawag niyang cross the bow sa isang barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng regular na rotation at resupply mission o RORE sa Rizal Reef. Sinabi naman ni Aguilar na agad ding nag-iba ng direksyon ang sasakyan ng China matapos ang sunod-sunod na babala ng BRP Benguet. Maaari din anyang napansin ng China na nakarecord ang kanilang ginagawa. Nagsumiti na umano ng report ng AFP sa Department of Foreign Affairs hinggil sa insidente. Una nang iginiit ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa China na itigil ang ganitong gawain dahil lubha itong mapanganib at maaaring magdulot ng salpukan at aksidente sa karagatan. Pinaalala din niya sa China ang kahalagahan ng pagsunod sa maritime safety standards. Mangangailangan naman ng hindi bababa sa 450 milyong piso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa pagbili ng mga monitoring, control at surveillance o MCS vessels na makatutulong sa mga Pilipinong mangingisda. Sa pagdinig ng Senate Finance Committee hinggil sa inirekomendang 167 billion pesos na budget ng Department of Agriculture at attached agencies nito, sinabi ni BFAR Director Demosthenes Escoto ang pangailangan nila na makabili ng 3 MCS vessels para matulungan ang mga lokal na mangingisda
sa West Philippine Sea. Ayon kay Escoto, bawat MCS na may habang 50 metro ay nagkakahalaga ng nasa 150 milyong piso hanggang 200 milyong piso. Mahalagaan niya ang mga barkong ito sa pagsupply ng krudo at sa operasyon sa panahon ng kalamidad. Suportado naman ni Senator J.V. Ejercito at Senator Cynthia Villar ang kahilingan ni Escoto para sa dagdag na pondo. Ayon kay Ejercito, napakahalaga na suportahan ito sapagkat makatutulong ito sa mga lokal na mangingisda lalo na sa mga bangkang nakakarating sa malalayong lugar. Pabor din dito si Villar na nagsabing dapat ilipat sa BIFAR ang 50 milyong pisong pondo ng DA sa ilalim ng inirekomendang budget para sa 2024 upang pondohan ang pagbili ng naturang mga sasakyan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage at pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 69 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahet, ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.